Problema sa delivery ang nakikitang dahilan ng LTO kaya may atrasado sa pamamahagi ng mga plaka. Nakikipag-ugnayan na sila sa courier services at humahanap ng iba pang paraan para ipamahagi ang mga plaka. Nakatutok si Oscar Oida. Ganun na lang ang galak ni Gibson nang mahawakan sa wakas kanina ang pinaka-aasam na plaka. Taong 2016 pa raw nang mabili niya ang kanyang motorsiklo, pero ngayon lang niya nakuha ang plaka nito. Buti na lang kahit pa paano, maalaga ako sa motor. Kahit hindi, wala, sira na rin yung motor, wala pang plaka. Aminado ang pamunuan ng LTO na atrasado nga ang pamamahagi ng kanilang mga plaka, di lang sa Metro Manila, kundi lalo na sa mga regional offices. Kagaya nga nung sinabi ko ng Monday, nung sinuspindi ko yung November 1 na hulihan, kailangan muna natin i-audit yung ating mga plaka. Ano ba yung totoong sitwasyon ng plaka natin? Ito, nakita natin na nagpo-produce. Kailangan ma-audit din natin kung gaano kadami yung plaka natin. At saka kung saan nagkakaroon ng problema. Kaya kanina, pinangunahan mismo ng bagong hirang na hepe ng LTO ang inspeksyon sa kanilang paggawaan ng plaka upang alamin kung saan nagkakaproblema. At base umano sa kanilang pagsisiyasat, So far, ang initial investigation namin sa delivery, doon nagkakaroon ng problema. Pero in terms of production, yung mga kasamahan natin sa LTO, ginawa naman nila lahat ng kanilang magagawa para lang ma-comply yung mga pangangailangan natin lalo na sa plaka. sa ngayon, nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga courier services ng LTO upang matukoy ang mga dapat na maging hakbang para mapabilis ang delivery. Kung posible nga daw, ay gagawin nila itong door-to-door gaya ng sa mga pasaporte. Sa DFA nga, wala tayong naging problema sa pagpapadala ng mga passport natin eh. So gagawin namin yung ganong sistema. Sinisimplihan ko lang para mabilis natin magawa. Tanggalin na yung masyadong komplikadong paraan. Sa pamamagitan nito, may iwasan na rin umano ang mga pananamantala ng ilang mga fixer na pinagkakitaan ang pag-claim ng mga plaka. Samantala, pinagpapaliwanag naman ni DOTR Secretary Giovanni Lopez ang ilang Private Motor Vehicle Inspection Centers o PMVIC matapos ang umunoy reklamo ng ilan na tanging e-payment lang daw ang tinatanggap nitong mode of payment at may 65 pesos pang convenience fee. Kaugnay nito, inatasan na ni Lopez ang LTO na imbestigahan ang insidente. Dapat daw, pinapayagan din ang pagbabayad ng cash sa renewal ng motor vehicles. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi dapat maging mapili sa pag-iimbestiga ng korupsyon. Huwag anya puro Duterte at silipin din ang mga naunang administrasyon. Nakatutok si Marisol Abduraman. Huwag silang Duterte ng Duterte lang. Kasi kung totoong korupsyon ang pinag-uusapan natin, hindi naman kahapon lang ang korupsyon eh. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa Malacanang. Matapos sabihin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na taliwas sa sinabi ng bise, nilalabanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang korupsyon. Hindi na nga raw ito nagawa ng dating administrasyon. Dinipensahan raw nila ang mga umunoy umabuso sa kaban ng bayan, kaya nilinis daw ngayon ang maikinalat noon. Tinawag ng bise na political scapegoating ang ginagawa ng Malacanang. Ang ginagawa nila ay inaatake nila yung kalaban nila or perceived na kalaban nila sa politika para doon nakatuon yung atensyon ng mga tao. Hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte, kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat kasama na rin yung iskandalo sa korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So wag silang selective. At para suportahan ang nauna niyang sinabi na nais umunong manatili sa pwesto ni Pangulong Marcos, ikwinento ng bise ang pag-uusap daw nila noong October 2023. Tinukoy niya ang tinangka ng isang taon na People's Initiative para amyandahan ang saligang batas. Sinabi ni BBM na alam niya ang galawan ng charter change. So hindi yan
walang ebidensya. Nasa papel yan, yung PI na ang laki ng gastos ng gobyerno. Charter change yon. Tinanong si VP Sara kung makikipag-usap ba siya kay Pangulong Marcos tungkol sa pagkakakulong sa ICC ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. No, ma'am. Hindi ko kakasapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte. Dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob, government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating bansa. There's no going back sa ganun, ma'am. Hininga namin ng reaksyon ang Malacanang sa mga sinabi ni Vice President Duterte. Matapos makiisa sa fiesta kahapon dito sa Zamboanga City, pinangunahan naman ngayong araw ni Vice President Sara Duterte ang ilang mga programa sa OVP. Kabilang narito ang pagbabago, a million tree planting project at ang pagbisita at pamamahagi ng mga bag sa mga mag-aaral sa Pasunangka Elementary School. Mula rito sa Zamboanga City, para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon para i-disqualify si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Sa 17 pahinang desisyon, sinabi ng en banc ng Korte Suprema na may grave abuse of discretion ang COMELEC sa pag-disqualify nito kay Erice. Ayon sa Korte, base sa resolusyong inilabas ng COMELEC, maaari lang i-disqualify ang isang kandidato kung hinatulan nitong guilty ng karampatang korte sa paglabag sa Local Government Code o Omnibus Election Code. Hindi raw pwedeng laktawan ng COMELEC ang prosesong nakasaad sa batas kahit palayo nitong protektahan ang integridad ng eleksyon. Sinisika pa naming kunan na pahayag ang COMELEC tungkol dito. Noong Nobyembre 2024, kinatigan ng COMELEC ang petisyon laban kay Erice na nagsasabing nagbitiw umano ito ng nakakabahala at nakakasirang mga pahayag laban sa COMELEC at sa eleksyon 2025. Inaprubahan naman noong Enero ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order ni Erice laban sa COMELEC. Bistado sa San Jose, Batangas ang illegal na pagre-refill ng mga tangke ng LPG ng isang pasilidad. Wala rin umanong lisensya ang ginagamit nilang equipment kaya hinuli ang 3 inabutan. Nakatutok si June Veneracion. Tatlo ang arestado dahil sa illegal umanong pagre-refill ng mga tangke ng LPG sa operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa San Jose, Batangas. Kumpiskado ang halos 8 milyong pisong halaga ng LPG product at mga refilling equipment sa pasilidad na wala umanong license to operate mula sa Department of Energy. They were caught while allegedly engaging in illegal cross-refilling of liquid petroleum gas products. Hindi siya authorized na mag-refill sa tangke ng isang brand. Isinagawa ang operasyon sa reklamo ng mga lihitimong LPG company. Pinipinturahan daw ang kanilang mga tangke para lagyan ng LPG. Kadalasan ay kulang daw sa timbang ang mga produkto, kaya mas mura ang bentahan. Pero babala ng mga LPG company, mura nga, pero baka malagay naman sa peligro ang mamimili. Pagka hindi po kasi nakikita kung anong brand po yan, ang consumer po ang napeperwisyo dahil hindi po nila alam kung saan ba ibabalikan o kung saan po ibabalik yung produktong may problema. Iniimbestigahan pa kung sino ang may-ari ng refilling station. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa isang kalsada sa Lapu-Lapu City sa Cebu, nahuli daw ang pamumuo ng isang buhawi. Ang ating mga kababayan sa Cebu, tila sinusubok ni Inang Kalikasan. Hindi pa man kasi sila tuluyang nakakabangon. Sa pinsala, dulot ng tumabang magnitude 6.9 na lindol. Ito naman ang navideohan kamakailan sa tapat ng isang paaralan sa Lapu-Lapu City. Isang namuong buhawi sa gitna ng kalsada. Ang video, kuha ng mga estudyante ni Teacher Ira. Nandun kami sa labas ng classroom namin para hintayin yung guro namin para i-surprise for Teacher's Day. Then
a minute after, yung hangin ay medyo lumalakas na din. Like yung hangin and alikabok ay like nag-interact na sila. Through our CCTV, it was really a natural phenomenon. The students were really got anxious. Mabuti na lang at ang buhawi, hindi na raw nakapaminsala pa. Ilang segundo lang kasi lumipas. Bigla din itong nawala. Kinakabahan kami kasi iniisip namin yung safety namin. That time kasi yung buhawi is medyo nag-change ng place. Pero ayon sa Pag-asa, ang na-videohan ng estudyante ni Teacher Ira, hindi raw buhawi kundi isang dust devil. Ang dust devil mas maliit kumpara sa isang buhawi. Hindi rin to sinlakas. Karaniwang ito nabubuo sa mga tuyong lugar at kapag mainit ang hangin sa paligid. Pag mainit yung hangin, nagkukos ito ng abrupt na updraft. Yung pag-angat ng mainit na hangin, pataas na umiikot. Dala niya yung mga dust, alikabok. So, kaya tinatawag siya na dust devil. Nangyari siya sa maganda ng panahon. Kasi yung mga buhawi, atmospheric phenomena na nangyayari sa thunderstorm. Gayunman, payo ng Pag-asa, kapag makakita ng dust devil, dapat ay iwasan pa rin to. Maari pa rin kasi itong magdala ng maliliit na debris na pwedeng makasugat. Manatiling kalmado. Maghanap agad ng ligtas na lugar at protektahan ang iyong mga mata at bibig. Pero alam niyo ba na hindi lang sa ating planeta nagkakaroon ng dust devil? Pati na rin sa ating kapitbahay sa solar system. Kuya Kim! Ano na? Sa videong ito, nakuha ng Perseverance rover ng NASA. Makikitang pamumuo ng mga dust devil sa surface ng planetang Mars. Pero di tulad sa dust devil dito sa ating planeta, ang mga Martian dust devil di hamak na mas malaki. Maring umabot daw sa daan-daang metro hanggang ilang kilometro ang taas nito. Yan ay dahil mas mahina ang gravity sa Mars, kaya mas madaling tumaas mga dust devil doon. At alam niyo ba na nakakatulong ang mga namumuong dust devil doon sa ating mga eksperto? Nililinis kasi nito ang mga solar panels ng rovers, kaya mas tumatagal ang buhay ng mga naturang robot. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post or comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Hindi lang takot kundi pangamba sa kaligtasan ng mga sakay ang idinulot ng horror train ride sa isang peryahan sa Bacolod. Napaiyak na lang ang ilan sa mga sakay ng madiskaril at tumagilid ang horror train ride nitong Lunes ng gabi. May mga hinimatay, nasugatan at nadaganan din ng kaha ng train ride. Ayon po sa pulisya, ilang beses na umikot ang horror train ride bago nadisgrasya. Agad ininspeksyon ng mga otoridad ang peryahan. Hindi na nagbigay ng pahayag ang operator ng peryahan pero sinagot na raw nila ang gastos sa pagpapagamot ng mga biktima. Nagpapatuloy ang operasyon ng peryahan maliban sa horror train ride. Bumaba ang trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Duterte nitong Setyembre. Batay po yan sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations. Sa survey na komisyon ng Strat-based Consultancy, tinanong ang respondents kung gaano kalaki ang tiwala nila sa Pangulo at sa Bise. Bumaba sa 43%. Ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing malaki ang tiwala nila sa Pangulo mula 48% noong Hunyo. Ayon sa Palasyo, hindi alintana ng Pangulo ang numero sa mga survey at patuloy siyang nagtatrabaho at kumakalaban sa korupsyon. Bumaba rin ang trust rating ni Vice President Duterte sa 53% mula sa dating 61%. Pero sabi ng Bise, nananatili siyang committed na pag-igihin ang trabaho para tiyaking mapapaabot ang tulong sa mga nangangailangan. Isinagawa ang SWS survey nitong September 24 hanggang 30, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,500 Pilipino edad 18 taong gulang pataas. Mayroon itong margin of error na plus-minus 3%. Suportado ng isang grupo ang panawagan ng Ombudsman na padaliin din ang akses ng publiko sa mga salin o tala ng mga yaman at utang ng mga opisyal ng gobyerno na nasa ibang ahensya. Pinag-uusapan na yan ng Senado at Kamara at nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Sa bagong polisiya ng Office of the Ombudsman, mas madali nang makukuha ng media at publiko ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng ilang matataas na opisyal ng bansa, gaya ng SALN ng President at Vice President. Sa SALN makikita ang idineklarang pera, kotse, lupain at iba pang ari-arian ng isang opisyal ng gobyerno. Hindi na kasi kailangan ng permiso ng may-ari ng SALN para mailabas ito. Pero tanging ang SALN lamang ng presidente, vice-presidente, lokal na pamahalaan at mga kawani ng constitutional agencies ang hawak na ombudsman. Hindi nito hawak ang SALN ng senador, kongresista at mga hukom. Kaya umaasa na lang daw ang ombudsman na may susunod sa ginawa nila. Yung sa Senado at sa Kongreso po, yung official repository po niyan ay yung mga secretariat ng Kongreso at Senado respectively. Okay. And then, yung sa judiciary naman po, lahat ng judges at saka yung mga clerk of courts po, lahat po yan sinasubmit sa Supreme Court. We hope and we encourage all of these offices po to follow the practice of transparency. Dahil po, this is the best time to be transparent to our people. Ang grupong Right to Know Right Now Coalition, hinihikayat din ng iba pang sangay ng gobyerno na maging mas bukas sa kanilang SALN. Sa karanasan daw kasi nila, pahirapan ang pagkuha ng SALN at kung i-release man, kulang naman sa detalye. Kasi ang SALN ay tracker document at transparency document. Ang pwede niyang mabigay na lead o parang panimulang info sa mga mamamayan kung merong baka nangyayaring unexplained wealth, ill-gotten wealth, corruption, at conflict of interest. Si Senate President Tito Soto, hihingin din daw ang permiso ng kanyang mga kasamahang senador para sumunod sa bagong alituntunin ng ombudsman. Pero siya daw mismo, handaan namang oras na ilabas ang kanyang SALN. Nagawa na umano ito noong dati pa siyang naging Senate President pero kailangan ng permiso ng bawat senador. Tinatakpan lang daw ang mga address ng kanilang mga property. Sa isang radio interview naman, sinabi ni Speaker Faustino D. III na i-review ng Kamara ang kanilang rules kaugnay sa paglalabas ng SALN ng mga kongresista. Aniya, pag-uusapan daw nila ito habang nakabreak sila para makapaglabas sila ng malinaw na patakaran para sa paglalabas ng kanilang SALN. Hiningan din ng GMA Integrated News ng pahayag ang Korte Suprema pero wala pa silang sagot sa ngayon. Ayon sa Ombudsman, pinaplansya pa nila ang ilan pang detalye para mas madaling ma-access ng publiko ang mga SALN. Pero punto ni Mga Has, ang pinakamadali kung mismong mga opisyal ang maglalabas ng kanilang SALN. Sa tingin ko ang acid test itong bagong ombudsman memo, sana si Pangulo at si Vice President Sara manguna at saka yung ombudsman. Sa panahon ngayon na corruption yung malaking issue, this is one of the initiatives na pwede nilang sabihin nasa tamang lugar na tayo pumupunta. Pinuna rin ng Right to Know Right Now ang ilang detalye ng Memo No. 3 ng Ombudsman. Nakapaloob daw kasi doon ang ilang dahilan kung bakit hindi mapagbibigyan ang humingi ng kopya ng SALN. Gaya kung may ebidensya raw na extortion o banta sa kaligtasan o kung ang nagre-request ay may derogatory record. Kailangan din isumite ng humingi ng kopya ng SALN ang kanyang output kung saan niya ginamit ito gaya ng publication o broadcast. Ang silip ko dito, parang meron yatang prior restraint or may implied na baka subsequent punishment or sa susunod hindi ka na pagbibigyan ng SALN. Yung memo, masyadong maraming ibinigay na dahilan para umiwas mag-disclose. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mabilis na chikan tayo para updated sa Showbiz Happening. Mas lalong pinatibay ang partnership ng GMA Network Incorporated at Filipino Society of Composer, Authors and Publishers Incorporated o PhilSCAP sa pag-renew ng kanilang kontrata. Present sa contract signing sina GMA Network Incorporated Executive Vice President at Chief Financial Officer Felipe Esialong at Senior Vice President for Finance and ICT Ronaldo P. Mastrilli. Para naman sa PhilSCAP, pumirma sina PhilSCAP President Arturo Nonoy Tan Luipio at Vice President Rodolfo Tito Cayamanda. Status by Sparkle turns 1 this month.
Ipinagdiwang yan ng Sparkle content creators at influencers na beyond grateful sa kanilang milestone. Nag-share pa sila ng fun TikTok video. Happy anniversary status by Sparkle! Muling nakapiling ni Paulo Contis ang kanyang mga anak na sina Zalene at Sonia sa isang Cebu trip. Lubos naman ang pasasalamat ni Paulo sa kanyang dating partner na si Lian Paz at sa asawa nito para makabonding ang mga anak. Young Rodrigo Roa Duterte. Naniniwala si International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na maliit lamang ang epekto sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng disqualification ni ICC Chief Prosecutor Karim Khan. Batay sa kopya ng desisyong nakuha ng Reuters, posibleng conflict of interest ang batayan ng pag-disqualify kay Khan sa paghawak sa kasong Crimes Against Humanity laban sa dating Pangulo. Ayon kay Conti, noong Mayo pa naman raw ipinasa na ang pagiging lead ng prosecution kay Deputy Prosecutor Ma'am Man Diay Nyang. Sa pag-usad ng kaso mismo, tingin namin maliit na lang yung epekto nito dahil wala na namang ginagawa sa ngayon si Karim Khan dun sa kaso. Kaugnay po ng pag-dismiss ng Korte Suprema sa pag-disqualify ng COMELEC kay Caloocan Congressman Edgar Erice sa nakarang eleksyon, sinabi ng COMELEC na nire-respeto nito ang desisyon ng Korte. 2 OFW sa Hong Kong ang halos 2 linggo nang nawawala. Naglabas na ang Hong Kong Police ng abiso para humingi ng informasyon sa publiko kaugnay sa 2 nawawalang Pilipina. Huling nakita sina Aimee Mahilum Pabuaya at Aleli Perez Tibay noong October 4 sa Chun Wan District. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, nag-report kaagad ang kanilang employer nang hindi na sila bumalik matapos ang kanilang day off. Bago mawala, nakausap pa sila ng kanilang mga pamilya. Ito ang maaaring maging lead ng mga otoridad para matuntun sila. Sabi pa ng DMW, walang record na lumabas ng Hong Kong ang dalawa. Nakikipag-ugnayan na ang DMW sa mga otoridad sa Hong Kong, maging sa Philippine Consulate General's Office at Department of Foreign Affairs. Kinakausap na rin ng OWA ang pamilya ng 2 OFW para tiyakin ang pagbibigay sa kanila ng updates at suporta. Win after win after win ang blessing kay Dennis Trillo para sa pagganap sa pelikulang Green Bones, kabilang ang mula sa Urian. Ano pang awards ang pangarap niyang makuha? Makichika kay Athena Imperial. Overwhelmed ang multi-awarded actor na si Dennis Trillo sa magkakasunod na Best Actor win sa 48th Urian Awards, Gawad Parangal ng Bayaning Pilipino at national winner sa Asian Academy of Creative Awards. Para yan sa pagganap niya bilang Domingo Zamora, isang lalaking nakulong sa pelikulang Green Bones. Hindi ko naman talaga inisip na kailangan pang award-winning yung arte ko rito. Ginawa ko lang na parang as natural na pwede ko siyang gawin. Pwedeng may halong destiny, aniya, pero naniniwala siyang bunga rin ito ng kanyang dedikasyon. Hindi lahat yan ibibigay sa'yo nang wala kang ginagawa. Hindi lahat yan makakamit mo nang hindi ka nag-e-effort. Kailangan talaga pagtrabahuan mo rin kung meron kang gusto. Meron pa kayang pangarap na award ang kapuso actor? Siguro naman, Oscars naman. Hindi, joke lang. Hindi. Yun yung rurok, pero alam mo yun, malayo pa tayo doon. May mga film genre pa rin daw siyang gustong subukan. Parang wala pa akong musical. Would you like Wala akong maalala. something like that in the future? Why not? Ang gusto ko talagang gawin kasi mga horror eh. Gusto ko yung mga dark na mga projects. Horror, suspense, thriller, psychodrama. Fulfilling man ang mga recognition sa pag-arte, iba pa rin ayon kay Dennis ang fulfillment na binibigay ng kanyang pamilya. Sila kasi yung parang driving force ko kung bakit ko ginagawa lahat ng to. Napaka-importante nung meron kang ganun sa buhay na meron kang peace of mind dun sa side ng buhay mo na yun para
mas madali kang makakapag-focus doon sa trabaho. Sige. Masaya rin si Dennis at asawang si Jenilyn Mercado sa tuloy na suporta ng mga manonood sa kanilang Prime series na Sanggang Dikit for Real. Nasa loob ng beauty pageant. May mga bago ring character sa series na sina Ashley Ortega, First time mo mag-pageant, no? at Raver Cruz. Namumuso ka, no? Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Sa mga nagbabalak namang magtrabaho abroad, pwedeng mag-apply bilang hotel worker sa Croatia. Mahigit 60,000 pesos ang paunang buwanang sahod, pero pwedeng umabot sa halos 100,000 piso. Nakatutok si JP Soriano. Magkaklase sa housekeeping course sina Rowie at Chris at sabay nakakuha ng National Certificate 2 o NC2, isang requirement para makapagtrabaho bilang skilled worker sa abroad. Ngayon, nakaschedule na sila para sa final interview bilang room attendant sa isang hotel sa Croatia. Nagbabalak po ako mag-apply for abroad. Then may test na po ako bago ko pa po nalaman yung ano. Nitong Enero, pinirmahan ng Pilipinas at Croatia ang Memorandum of Cooperation para sa direct hiring ng Croatia para sa mga Pilipinong manggagawa. Libu-libong hotel workers gaya ng housekeepers, front desk at office staff ang kailangan doon. The government-to-government or G2G pilot hiring program providing job opportunities for Filipino workers in Croatia's thriving hospitality sector. With much excitement, Mahigit 60,000 pesos ang paunang sahod, bukod pa sa maayos at libreng tirahan at medical benefits. Wala ring placement fee at tanging sa DMW lang mag-a-apply. Kaya di na ito pinalagpas ni Chris. Kahit anong sipag mo, kung ganito lang sinasahod mo ng Manila rate na nga, pero mababa pa rin po, hindi pa rin po sapat para sa pangangailangan ng pamilya. At inaasahang tataas pa ang sahod na itatakda para sa mga Pilipinong manggagawa ayon mismo sa Croatian Labor Ministry. Salaries in Croatia are really going up. In that sense, they are roughly around 97,000 pesos. We really want to match talent with jobs but provide for safety. Magkakaroon ng jobs fair para sa mga employer na kasama ng mga opisyal ng Croatia. Kasama nila ang Croatian Foreign Minister na nakipagpulong rin kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro para sa posibleng kasunduan sa defense at trade at investment. We would be very happy to fill all the positions that we have vacant with people from the Philippines. Muling paalala ng DMW, huwag mag-a-apply sa mga trabahong inaalok sa social media, pati na rin sa mga cross-platform instant messaging apps para hindi mabiktima ng illegal recruiters at human trafficking. Tignan muna kung aprobado ang job orders at kung lisensyado ang recruitment agency sa website ng DMW. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. It's time! May early Christmas treat for her Pinoy fans ang American singer-songwriter at record producer na si Mariah Carey sa kanyang pagbisita sa bansa. Sa mga naging highlight ng kanyang Manila concert kagabi. Mimi got us feeling emotion sa kanyang inihandang setlist. At syempre, hindi na napigilan ng Pinoy Lambs na makising along. Literal na dazzling on stage din ang Grammy-winning artist suot ang shining, shimmering attire. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules, 71 araw na lang at Pasko na. Ako po si Vicky Morales para sa Mas Malaking Misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.